Magandang buhay mga katiyats, ating sariwain ang nangyayari noong 1981 kung saan ang taon na yun ang pinakamaswerteng taon sa buhay ni Mang Berto Morales na taga Surigao del Sur, Tandag sa sitio ng Magruyong ay aksidenteng na-bulldoze niya ang halos 1 toneladang sarit-saring klasing alahas na napakalalaki ng sukat at ng timbang ng mga ito. Ito ang tinaguriang Surigao Treasures at narito ako ngayon para bumisita muli sa lugar na ito. At shout out sa ating mga katiyats na nanonood ngayon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Okay, so eto ang kwento nito. Ang aksidenteng pagka-bulldoze ni Mang Berto Morales sa isang kahon na alahas na yun ay dahil sa proyekto ng gobyerno na irigasyon sa palayan. At nag-umpisa ang pinakamaswerteng araw ng isang pinakamaswerteng tao sa buong mundo, si Mang Berto Morales. Ang kanyang swerte nag-umpisa noong Abril 1981, the 27th day of April, alas 10 ng umaga, sa sitio Magruyong, San Miguel, Surigao del Sur. Nag-operate, nagbubulldoze si Mang Berto at aksidenteng nabundol niya na tamaan ng blade ng bulldozer ang isang kahon na may lumalabas, nagkalat na mga makikintab na bagay. Ito ay ang mga ginto. At wala pang nakakaalam na ganito pala kayaman ang kultura ng Pilipinas noon hanggang sa matagpuan itong tinaguriang The Surigao Treasures na nagsasabi kung gaano kayaman ang kulturang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. At ang tinatayang mga panahon kung saan ginawa ang mga gintong ito ay nasa 10th to 13th century AD. Hindi pa tayo sinakop ng mga Kastila ng panahon na yun. Nang makuha ni Mang Berto ang mga gintong ito ay nasa 50 kilos lahat ang daladala niya at nilagay niya sa sako. At ang dali-dali niyang pinuntahan para maibenta ito ay ang isang pari sa kanilang lugar. At halos kalahati ang ibinigay niya sa pari para yung pari na yon ang magbenta, kasi alam ni Mang Berto na maraming contacts ang pari na yon. Ngayon dahil sa nalaman ng gobyerno na nakakuha si Berto Morales ng napakaraming ginto, hinahanap kaagad siya ng mga konstabularyo. Kaya ang nangyari ay tumatakbo, naglalayas sa ibang lugar. Sa dinig ko ay nasa Iloilo. Sa Iloilo pumunta si Berto Morales para magtago ng ilang taon. At nang dahil doon ay naiwan niya sa pari ang mga ginto. Ngayon ang pagbalik niya sa Magruyong, after several years, hinanap niya itong pari na ito. Father Olbis daw ang pangalan. At ang sabi ng pari ay i-donate niya daw sa charity ang mga ginto.
kaya naubos na ito. Maniwala ba kayo, mga katiyat, sa ganun na alibay ng pari? Okay, so hindi naman gaanong walang nakuha si Mang Berto doon, dahil nakabili si Mang Berto ng lupain, ilang ektarya din, nakapagpatayo ng bungalow house na konkreto, at gumanda konti ang buhay, pero wala sa kalahati ang kanyang nagamit o naibintang ginto. Mabuti naman, at ang karamihan ng mga gintong ito ay napunta sa buyer, na kung saan ang buyer na ito ay mga mahilig magkoleksyon ng ginto na mga taga Maynila. Ang mga apelyido ay Lucsins at Ayala. Kaya ngayon ay nasa Ayala Museum, nakagwardya na ang mga alahas na ito. At halos kalahati sa mga nakuhang alahas na ito ay tinunaw ng mga buyer, kasi ayaw nilang mahalata na ito yung Surigao Treasures. Tinunaw nila, ginawang bareta, at swerte naman, halos sobrang kalahati ay na-preserve at naitago at binili ng Ayala Museum. Kaya hanggang ngayon nakikita, naka-display sa Ayala Museum ang The Surigao Treasures. At marami ang nasasayangan sa magandang find na ito ni Mang Berto, dahil very historical, at kahit sa ibang bansa ay hindi kayang gumawa ng ganitong klaseng pagkagandang pagkagawa ng mga ginto, at ang lalaki ng mga ito. Kaya marami ang nagsabi na sayang at hindi pinag-isipan ni Mang Berto ng mabuti, minamadali niyang pagbenta, lalo na doon sa pari. Kaya marami ang nawala sa mga alahas na ito. Mabuti nga at nandyan ang Ayala Museum na nag-preserve nito, at makita ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino, kung gaano kayaman ang ating kasaysayan, ang kultura, dahil sa pamanang ginto na ito ni Mang Berto Morales ng Surigao del Sur. At alam nyo ba, mga katiyats, nang malaman ng komunidad doon sa Magruyong na nakakuha itong si Mang Berto ng ginto dahil sa pagbubulldoze doon sa irrigation site, ay lahat ng tao ay pumunta na doon. Parang California Gold Rush ang nangyari. Lahat ng tao ay naghukay, bata, matanda, lahat ng mga tao ay naroon. Parang piyesta palagi, araw-araw. At meron ding mga nakakuha, pero kunti-kunti na lang, hindi kagaya ng kay Mang Berto na talagang hoards of gold, isang kahon talaga na malaki. Sa tantya ng iba ay umabot daw ng 1 tonelada lahat. Iba kasi yung nagkalat pa doon sa unahan, dahil hindi alam ni Mang Berto na yung binuldos niya na maliit na bundok ay nandun pala yung ginto. Kaya nang patagin niya yung bundok na maliit, binuldos niya papunta doon sa gilid, doon sa may palayan, ay natangay, nadala ng blade ng bulldozer ang mga alahas. At yung natira lang ay yung nandoon sa box. Pero hindi natin sure kung isang box o maraming box ang naroon, kasi tinamaan nga ng bulldozer. Kaya napakaganda ng kwentong ito. Pre-Spanish, pre-colonial time, wala pa sila Magellan, ang mga Pilipino ay nagsusuot na ng malalaking ginto na ito'y dekorasyon ng kanilang katawan. Parang fashion ito. At ayon sa mga eksperto, ang pinanggalingan ng disenyo ng mga gintong ito ay pwedeng galing sa India o galing sa Malay continent, sa Malaya, Indonesia, Malaysia.
napakaganda ng kulturang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. Kaya ang ginawa ng mga Kastila ay iniba nila ang kasulatan. Ang history ay iniba. Binago ng Kastila, sinabi nila na ang mga Pilipino ay mangmang at mga dukha para hindi sisikat ang ating lahi. Kaya yan ang totoong nangyayari. Hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. God bless us all.